Ayos, sa totoo. Next naman. Hello! Mga kapatid, welcome na sa ating programang H2H, Heart to Heart. Kumusta ba ang inyong Thursday? High noon, Nax. Hi. Hi ba kayo? Isang araw na lang para sa lahat ng mga nagtatrabaho ng Monday to Friday. At yung iba naman ay dahil antok na, tanghaling tapat. At yung iba hinihingal. Hindi ang maahingal. Get well soon po ha, sa lahat po ng mga not feeling well, sa lahat na humihinga sa pamagitan ng bibig. Hello. Oo, get well soon. Sabay tumawa si Kuya Poy minsan. Di mo malaman kung sumusuporta o ano eh. Ayan ha. Syempre, hello po. Welcome na nga. Kasama nyo na nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy para sa H2H, Heart to Heart. At sana nga kayo po ay nasa 105.9% ng inyong performance sa inyong mga trabaho. Nasa 105.9% din ng inyong performance sa eskwelahan. Nasa 105.9% ng inyong diskarte. Sa mga nililigawan, magpapasko. Ilang araw na lang bago magpasko? 48, 48 days to go before Christmas. Yung iba dyan, talaga naman, hindi na pwede ang 100% na diskarte lang, hindi. Ang sinasabi po nila, kailangan talaga yung pasok na pasok ay yung 105.9% ng diskarte sa trabaho, sa eskwelahan, at para magka-jowa with 48 days to go para maging masaya ang Pasko. Yan, pero wag mamadaliin. Kayo naman. Yung iba kasi magjojowa lang kasi magpapasko. Kaya magjojowa kasi nga gusto may maiharap sa mga family reunion. Ayan. Tapos pagkatapos ng Pasko, nagpalitan taon, nagpalit na rin agad ng kapalaran. Diba nga? Wag minamadali ang mga bagay-bagay, ha? Take it easy. Yan ha, yan yung gustong-gusto kong narinig kay Brother June Banaag. Kapag kami nagkikita, nag-uusap, pagkatapos na, sasabihin ko, mauuna na po ako sa inyo, uuwi na po ako. Sasabihin niya, okay, take it easy. Na parang hinahaluka yung dibdib ko. Ng isa sa mga iniidolo ko, di ba? Si Brother June Banaag ng Dr. Love Radio Show. Take it easy, boy. Yan. Okay. Eto na naman nga po tayo, Thursday. H-E-A-R-T tayo maya-maya ha. Ayan, heart segment tayo ha. H-E-A-R-T segment. Ibig sabihin, bibigyan natin ng panibagong pakahulugan ng bawat letra ng salita na heart. Letter H for half and half. Kung medyo 50-50 ang pagbibigyan ba o tsaka na lang, pag-iisipan ko na maigi, diyan ka muna, dito muna ako. Yan, 50-50, half and half. O kaya naman ay yung letter E ay yung i-evaluate na muna. Sige, nag-uusap tayo. Oo, in speaking terms, pero tansyahin natin. May mga kailangan pag-usapan but not necessarily tayo na uling dalawa. Che. Yan, mga ganyan. O kaya naman yung letter A na approve na approve. Yan. Tanggap na, Kuya Poy. Oo, tanggap ka na. Halika na rito. Ganyan na. Halika na. Pa-embrace na. Kiss mo na ako. Bati na tayo. Ganyan, letter E. O kaya naman, ay yung letter R na hindi na, wala na. Nag-usap lang tayo dito para mag-goodbye sa'yo. Ganoon, reject. Yan nga po ang letrang R na reject. At syempre, ang letter T ay galit ako sa'yo, pero sige, let's try again. Ay!
Ano ba? Ang kulit mo, ha? Sige. Ayaw na, pero sige. Subok ulit. Testingin. Kaya halika na. Sumama ka na sa usapan natin mamaya, ha? Ayan, at syempre, eto pa, kailangan sagutin nyo rin ang ating love question of the day. Okay lang ba sa'yo na mag-open up sa iba ang jowa mo sa tuwing may problema kayo? Yan. Yung sasabihin niya, ay nako, nagtatampuhan tayo. Doon muna ako, may kakausapin lang ako. Yung best friend ko, o yung pinsan ng tropa ko, na pogi. Yung iba ganyan, sabihin si pinsan. Pala pinsan ng pinsan niya pa, na pwedeng maging sila. Yan, mga ganyan. Pininsan-pinsan. Kasi, papinsan-pinsan, ang alaala mo'y nagbabalik. Pinsan-pinsan ka pa, ha? Oh, pinsan lang kita iibigin. Yan, mga ganyan. Parang kanta ako ng kanta ngayon. Gusto ko yata mag-videoke. Kaso wala akong budget. Ginanahan na yung mga kasamahan ko dito pero walang budget eh. Kamot ulo muna tayo. Pero masarap yan, ha? Magwi-weekend. Uy, pwede. Ayan, and speaking of, pwede naman kung wala tayong pang-video, okay, pwede naman tayong manood. Gusto nyo ba manood, mga kapatid, ng mga free concert, mga ganyan? At hindi lang free concert, ha? Meron yung mga free medical mission. O, yan, merong free na pagsusumbungan. Aba, eto na siguro yung magandang weekend para sa atin, ano? Okay, dahil, mga kapatid natin at mga ka-true, ngayong Sabado, November 9, imbitado po kayo sa grand launch ng True FM at ng True TV. Dahil nasa radyo at nasa TV na nga po tayo, hindi naman po sa pagmamalaki. Alam niyo na. Nasa radyo, nasa TV, ibang klase. Magsasama-sama nga po tayo together para sa totoong serbisyo at saya, kapatid. Mula alas 7 ng umaga pa lamang hanggang alas 8 ng gabi, dyan sa may Inares Center sa Antipolo City. Ganoon. Pupunuin po namin yan ng mga sorpresa at ng mga aktibidades, ng mga activities. Meron tayong pa-job fair. Meron pong mahigit 500 jobs na available ang pwede ninyong applyan. Sa Sabado po yan, may job fair. Tapos ito pa, may medical mission para sa first 300 patients na ating i-accommodate. At syempre, yung mga gustong magsumbong, may free sumbong. Sige. Kay Senator Raffy Tulfo, makakasama rin po natin ang wanted sa radyo team. Tatanggap din po ng inyong mga daing. Kita nyo yan? At syempre, may mga fun booths din tayo para ma-relax-relax naman ang weekend natin, di ba? Yung mga programa natin dito sa True FM, may kanya-kanya po kaming mga booth. Ayan, at meron kayong pagkakataon na makakuha nga at mabiyayaan ng True FM merchandise. Hindi naman po sa pag-aano ang ganda ng t-shirt namin. Nakita ko suot-suot ni Cheryl Cosin noon nakaraan, ganda. Sabi ko, nasan yun sa akin? Yun pa. Nagpapagawa pa nung size na kakasya sa akin. Hindi, meron ako niyan. Ayan, at syempre, imbitado rin po, ang ating mga motorista. Okay? Para sa stickering naman, mapamotorsiklo yan, o kaya naman yung mga taxi, mga jeepney, o kahit mga pribado, mga sasakyan po ninyo. At mas maganda pa, magpa-register kayo para may chance din kayong manalo ng iba pa mga papremyo. At eto, alas 4 naman po ng hapon, may free concert tayo. Makakasama natin ang Media Quest Artist Agency. Artists pala. Ayan, MQAA Artists. At ganun din, nandyan ang Grace Note, ang banda ni Cleggy at ang Six Cycle Mind. At para nga po makakuha na kayo ng ticket, sumugod na kayo ngayong hapon, alauna-imedya ng hapon hanggang alas 4. Diyan sa may Inares Center mismo. Hanggang maubos po ang mga tickets. Bawat isa po, bawat isang ulo mabibigyan namin ng 2 tickets. Okay? Wala pong bayad yan. Free po
yan. Bakit may ticket? Free naman pala, Kuya Poy. Siyempre, para may crowd control po tayo. Ayan, para po sa kaligtasan din nating lahat, okay? Ayan, buong araw na bonding yan, mga kapatid. Kaya tara na, sugod na sa November 9 mula alas 7 ng umaga sa Inares Center, Antipolo. Sama-sama together, totoong serbisyo at saya, kapatid. In partnership with Rizal Provincial Government of Antipolo at ng City of Antipolo. Samantala, naku, eto na nga. Puntahan na nga po natin dahil grabe na raw eh. Oo, as in grabe na ang himutok at pag-overthink nitong si Lizzie sa kanyang jowa na si Brian. Alam nyo, ito raw kasing si Brian, nakipagkita pa ba? Nakipagkita sa kanyang ex-girlfriend para magkaroon daw sila ng closure. Pero ang tanong naman nitong si Lizzie, bakit ngayon pa humihingi ng closure yan? Samantalang 1 taon na tayong magjowa. Aba, tanungin agad natin si Lizzie ng Manila, 29 years old. Lizzie, magandang tanghali sa'yo. O Lizzie, ayan na nga, 1 taon na kayo mag-on nitong si Brian? Yes po. 1 taon na. Nagpaalam ba siya na siya ay makikipagkita sa ex niya o nahuli mo lang? Yun nga po yung nakakapang galaiti po talaga kasi. Yung araw na yun is, hiniram ko po yung cellphone niya tapos doon ko po talaga nalaman. Nabuking ko po talaga siya doon na mismo sa chat po talaga na nagkita po. Yun po talaga yung phone ko. Ano yung pinag-uusapan nila doon sa chat nila? About po sa yung sa breakup po nilang dalawa. Okay. Ano ba? Medyo may naramdaman ka ba na mayroong mga muling ibalik na mga eksena sa kanilang chat? O nagpapasalamat lang, salamat, natuldo ka na rin, nabigyang linaw ang paghihiwalay nating dalawa nung nakaraang taon? Nagkita pa po kasi silang dalawa. Yun po yung masakit po talaga yun sa kaloob-looban ko. Okay. Alam naman na ito ni Brian, syempre magka-masamaan loob mo sa kanya. Nag-uusap ba kayo sa ngayon? Magkasama po kami ngayon. Pero hindi po talaga maalis-alis kasi babae po di ba? Yung talagang kung ano po yung nararamdaman namin is hindi po talaga agad naaalis. Lalo na pag yung parang 1 year na nga po kayo tapos ganun pa po yung makikita nyo. Nandyan ba si Brian? Yes, nandyan po. Si Brian. Kausapin natin si Brian. Brian, magandang tanghali rin sa'yo, pare. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Brian, medyo nanggagalaiti si Lizzie doon sa ginawa mo. Sino ba in the first place ang nag-request ng closure? Ikaw ba, Brian, o yung ex mo? Mali, minessage niya po ako, Kuya Poy. Nag-chat siya sa akin na kung pwede daw, magkita kami, kapag-usap daw. Kasi nga, naghiwalay kami na wala man lang closure. So, sa akin naman, para naman maging okay na lahat, para hindi na maging issue. Kaya may bago na ako ngayon, si Lizzie. Pumayag po ako. Kasi nga lang, ang problema ko lang doon, hindi ako nakapagpaalam dito kay Lizzie. Kaya nung nalaman niya, galit na galit sa akin, Kuya Poy, hanggang ngayon nga, sinusuyo ko pa rin. Hanggang ngayon, anong inaabot mo kay Lizzie? Alam mo, sinusuyo ko pa, Kuya Poy. Pinapaliwanag ko naman sa kanya eh. Masabi ko, wala naman yun eh. Kasi nakikipag-ayos lang naman ako doon para wala na maging problema sa amin. But of course, eto Brian bilang usapang lalaki sa lalaki, hindi natin pwedeng sabihin na wala lang naman yun. Of course, tayo yun nandun eh. Tayo nasa eksena. Ilagay mo yung sarili mo. Si Lizzie ang nakipag-usap doon sa ex niya nang hindi mo nalalaman, closure ang pinopronta sa'yo. Hindi, nag-usap lang talaga kami. Wala naman nangyari. Tapos makikita mo lang nag-chat. Anong mararamdaman mo, Brian? Opo, Kuya Poy, gano'n nga po. Masasaktan din ako kung sa part yung nangyari. Yan, okay. Kaya regardless kung si babae o si lalaki ang gumawa noon, masakit kasi yan. Ayan, pero kaya nga aalamin natin, siguro ito na rin ang bibigay namin na pagkakataon sa'yo para ito namang si Lizzie ay kahit papaano. Pagka nagpapaliwanag ka na, iintindihan ka ba ni Lizzie o sinasabayan ka? Sa ngayong, Kuya Poy,
Nakasabayan niya nakagalit pa rin Oh, ayan. Pero dahil nga sa pakiusap natin, syempre papagitna kami dito, mas gusto namin na nagkakaayos ang mga couple, ano? Ayan, pero yan ay nakasalalay sa magiging paliwanag mo sa amin at lalo na kay Lizzie. Ibibigyan kita ng pagkakataon na ipaliwanag kay Lizzie ano nga ba ang nangyari sa pakikipagkita mo doon sa ex mo. Kumbinsihin mo kaming lahat na dapat kang patawarin nitong si Lizzie. Ito na ang pagkakataon mo. Brian, go! Yung nga po, Lacey, mahal. Bali, yung pagkikipagkita ko na yun, ginawa ko lang naman yun para wala nang maging problema sa pagitan namin. Kasi nga, naghiwalay kami na parang nawalan na kami ng communication, walang maayos na closure. So, nakipagkita ko doon para maging maayos ng lahat. Wala rin maging problema sa relasyon natin. Ano Mahirap ang mga... kasi nun ba? Sorry Brian ha. Ano yung detalye nung pagkikita ninyo? Ikwento mo sa amin para ma-picture namin sa utak namin yung mga detalye. At kung kapanipaniwala. Sige, detalye mo nga. Brian, go. Bali, nag-meet up po kami, Kuya Poy, Luneta. Hindi yun, nag-usap kami. Tinanong niya sa akin kung ano nangyari sa amin. Tapos bigla na lang kami nawala ng communication. Yun, tapos pinaliwanag ko naman po sa kanya, Kuya Poy, kung ano po nangyari. Hindi yun. So bakit nga kayo nawalan ng komunikasyon? Bali, Kuya Poy, kasi umuwi po kasi siya ng probinsya, Kuya Poy. And then, parang sobrang busy na rin po ako sa trabaho. Naging busy na rin siya din. Yun, wala na kami ng time sa isa't isa. Hanggang sa, nakilala ko nga po ito si Lacey Binigawang. So, bali, hiwalay kami, nawalan na kami ng time sa isa't isa. Hanggang sa naging jowa ko po ito si Lacey ngayon. Yeah. Ang akin lang naman po maging maayos ang lahat. Kaya nga nakipag-closure din ako kasi nga, bumalik na siya dito sa Maynila. Baka makita kami ni Lacey sa labas, sa galakad, bigla na lang sa bunutan. Sabihin, ito yung bakit nga kayo magpapakita pa sa labas? May plano ba kayo na ituloy pa yung naudlot ninyong relasyon of last year? Wala naman po, Kuya po. Yung ano lang po, baka mamaya makita ni Lacey sa labas. Yun. So may plano pa kayo magkita ulit? Tama ba? Wala naman po, Kuya po. Wala na po. Wala naman. Oo. Tinapos na ng mas malinaw. So yun lang. Gaano katagal ang naging pag-uusap sa Luneta? Saglit lang naman po, Kuya po, yun. Hindi nagpaalam. Magbigay ka ng figure ng oras. Ano ba? 30 minutes? Isang oras? Mabutan din po kami ng isang oras, Kuya po. Siyempre, kumain pa rin po kami. Anong kinain nyo? Nagtusok-tusok kayo? Ha? Ang budget. Ha? Tusok-tusok lang, walang budget. Ay, nagtusok-tusok. Naku ha, teka ha. Ayan. Ayan. Pero sige, para lang malamnan yung tiyan ninyo. Sige. Pero talagang walang nangyayari sa likod ni Lizzie? Nakakaiba? Wala. Wala na po, Kuya Poy. Okay. Sige, Lizzie. Si Lizzie naman kakausapin ko. Lizzie, baatse doon sa kwento ni Brian na yan at doon sa exchange na nabasa mo sa cellphone niya, mukha bang yun lang talaga, nag-usap lang sila, tinapos lang nila, binigyan linaw ang paghihiwalay nila at wala nang iba pa? Yes po. Yun lang po yung nakita ko. Yun lang din po yung nabasa ko. Pero yun nga po, masakit po talaga bilang babae. At saka yun nga po, hindi niya po talaga yan ma-feel hanggat hindi po nangyayari sa kanya or kung ako po yung mismong nakipag-meet up po. Yan. Yun po yung sige. Ito naman ang ibibigay din namin pagkakataon na makapag-usap kayong dalawa. Lizzie, sige, kausapin mo na si Brian. Ano ba ang dapat gawin ni Brian? Kasi sa ngayon nga ay nanunuyo pa rin siya sa'yo. Ano ang dapat niyang patunayan? Ano ang dapat gawin para manumbalik? Kung may manunumbalik na tamis ng inyong pagmamahalan, go Lizzie. So, yan, masasabi ko sa'yo, Brian, na syempre, di ba, gusto ko sana i-clear na lahat. Tapos ayoko nang makitang
nakikipag-chat ka sa ex mo or kung sino mang babae na pwede kong pagsilosan or pagmula ng away natin, sana magbago ka na rin. Yun lang naman yung parati kong sinasabi sa'yo. Kasi, wag mo nang antayin na gawin ko rin yung ginagawa mo sa akin. Brian, ano may sasagot mo kay Lizzie? Yes po, kaya pangako ko rin po, Kuya Poy, na hindi ko na po ulitin yung mga pagkakamaling nagawa ko. Alam ko mali yung, sana bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Uy, pangalawang pagkakataon? Na makipag-meet dun sa ex mo? Hindi. Linawin mo kasi. Ito si Brian eh. Oh. Ayan, pangalawang pagkakataon. Nagatuhan mo eh. Ayan, pangalawang pagkakataon na mapatunayan na si Lizzie lang yung mahal mo. Tama? Opo, Kuya Poy. Ayun, yun naman pala. Linawin mo kasi ikaw rin, Brian, may problema ka sa pagpapaliwanag eh. O kaya hindi agad maniwala sa'yo si Lizzie. Pero ako naman umaasa na totoo yan sinasabi mo, Brian. Ano? O, at wag na nga sanang magulo pa ulit ang relationship ninyo. Okay? Ayan. At ano ba ang inyong heart decision? H-E-A-R-T, Lizzie and Brian. Lizzie, ikaw na nga ang sumagot. Hello? Lizzie? Yes po. Ikaw na ang sumagot. Anong pipiliin mo? H-E-A-R or T? T. T. One more chance. Yes po. Try again. Nabigyan ng T as in chance. Yes. Ayan, try again. Brian, ano sasabihin mo kay Lizzie? Salamat sa chance. Yun, mahal. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataong bibigay mo sa akin. Pangako, hindi ko nasisira yung tiwala mo. Papatunayan ko sa'yo na ikaw lang talaga ang mahal. Lizzie, mahal ba talaga ang tawag niya sa'yo? Yes po. Bali, yun po yung kahit nung mag-shota pa lang po kami. Ayun. Kasi may kakilala ko pagka nagkakatampuhan lang, pagka nagsasorry, mahal, sige na. Lahat na love. Oh, dear. Ganyan, doon lang nagiging sweet pag may kasalanan. Pero kapag walang kasalanan, ang tawag si Judas. Ayan, si Barabas. Ganun ang tawag. Sana wag kayong ganun. Sana panatilihin nyo ang init at tamis ng inyong pagmamahalan. Thank you so very much, Lizzie and Brian, sa pagtawag sa ating heart to heart. At sana nga nakatulong ang ating programa sa pag-aayos ninyong dalawa. Ituloy nyo lamang yan. Masarap ang magmahal. Of course, hindi laging masaya, pero kayong gagawa ng paraan para kayo ay lumigaya. Yan. Kahit pa nga nasa gitna ng mga pagsubok. Sabi sa ating love question, kung okay lang ba sa'yo na mag-open up sa iba ang jowa mo sa tuwing may problema kayong dalawa? Sabi ni Maxine Tolentino, for me, hindi. Kasi privacy nyo naman dapat, o in private nyo dapat pinag-uusapan yung mga bagay na dapat sa inyong dalawa lang. Okay, sabi naman ni Jessa Robles, pwede namang i-consider for as long as advice lang talaga, nothing more, nothing less. Baka kasi siya pa ang maging dahilan ng panloloko niya sa akin, Kuya Puy. Diba? Kasi nga yung iba meron pang, paano ba ako magiging malambing doon sa jowa ko? Halika, tulungan kita. Eto may demo. Ayan, may pa-demo-demo pa. Paano ba magiging mas masigla ang aming sex life? Ay halika. Demo. Yan, mga ganyan. Naku, delikado po yung mga ganyan. May mga nag-o-offer, mga shoulder to cry on. Kuno. Ayan, samantala si Gay Enriquez, sabi niya, naku, hindi okay yun. Mas okay na kapag kayong dalawa ang mag-uusap para at least maayos yung pagkakaunawaan at kung anuman ang inyong problemang magkarelasyon. Okay? Ayan, pero eto naman, sa mga kapatid natin, para sa akin, para kay Kuya Poy, kung okay lang ba na mag-open up sa iba ang jowa mo tuwing may problema kayong dalawa, well, okay lang. Lalo na doon sa mga trusted at talaga naman na kilala mo na circle of friends niya.
Ayan, I have no problem with that. Ano? Yung mga circle of friends niya nung jowa mo. Pero kapag ka ito yung mga friend lang na kahapon lang, baga hindi pa seasoned, hindi pa subok na subok at doon nagpupuputak yung jowa mo, mapababae, mapalalaki yan, medyo delikado nga yan. Kasi nga merong mga buitre, ayan, merong mga vulture na habang sinasabi mo ang problema mo, dinidiskartehan na pala yung jowa mo. Kaya you be careful sa mga kapatid natin sa pagsasabihan ng inyong mga problema. Baka hindi solusyon ang inyong hinahanap, kundi panibagong problema na naman. Pero ang pinakamaganda talaga, kung may problema ka sa iyong jowa, may pagkukulang siya o ikaw ay may pagkukulang, kayong dalawa ang mag-usap. That's the best thing to do. Yan, kahit pa nga po mahirap minsan at manunuyo ka pa ng pagkatagal-tagal, mas maigi na yon kaysa merong naiimpluwensya ng iba ang inyong magiging desisyon at baka pagsisihan nyo pa po yan. O yan, pahabol lang ni China Loresca, naku, hindi po maganda nag-open up tayo ng problema natin sa iba, lalo't regarding na sa ating relationship. Don't wash your dirty clothes in public. Take it from me. From the late pala. Ayan, take it from the late Miss Sherry Hill. Ayan, thank you Trina Loresca. Nakasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy. Bukas magkarinigan po ulit tayo alas 12 ng tanghali para sa ating programang pinakatinututukan tuwing pananghalian. Ito po ang Heart to Heart dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.